Magandang gabi po sa bawat isa and welcome sa atin pong family altar ngayon pong araw ng Friday, July 21, 2023. And purihin ang Panginoon sapagkat muli na naman po tayong magkakasama sa gawain po ng Diyos. At again, welcome po natin yung mga kapatiran na naka-join na po sa atin for this evening. And syempre, gusto rin po nating pasalamatan sa Panginoon si Sister Jen sa kanyang natatanging bilang na inawit para sa Diyos at sa title na Pasasalamat. Thank you, Sister Jen, at tunay na ikaw ay naka-encourage sa amin ngayong gabing ito. Salamat sa mensahe rin nung awitin. And again, mga kapatid, welcome po natin yung mga kapatiran na kasama po natin ngayong gabing ito. Well, para po sa mensahe ng Diyos ngayong pong gabi, atin na pong buksan ng ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 17. Ito po ang sabi ng mga talata. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Wherefore henceforth know we no man after the flesh, yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tayo po muna ay yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, Panginoon, amin pong kinikilala ang inyo pong kapangyarihan, kadakilaan at kabutihan sa amin pong lahat. Tunay po, Panginoon, na sa gabing ito ay inyo po kaming busugin ng inyo pong salita. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Inyo pong kausapin ang mga kapatiran, ang mga kasama po namin ngayong gabi, Panginoon, sa pag-aaralang ito. Tunay po na ikaw ang kumilos. Ikaw po ang gumawa sa amin pong mga buhay. Ikaw po ang nakakakita, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Alam mo din, O Diyos, ang aming mga tunay na kalalagayan. Kaya Panginoon, sa iyo po namin hinihiling ang pagkilos at ang pagbuhos ng biyaya ay mangyari nawa sa amin po ngayong gabing ito. Samahan po kami, Panginoon, sa amin pong gagawing pag-aaralan at sa iyo po namin hinihiling ang lahat ng pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, the title of our message for this evening is, What Motivates You to Serve God? Again, what motivates you to serve God? Ito pong katanungan na ito ay magandang maging tanong po ito sa ating lahat. Baka kasi po mamaya mali po ang ating pananaw. Mali po yung ating basihan ng ating pong ginagawang paglilingkod sa Diyos. Maganda po ito'y maintindihan natin at maging klaro mula po dito sa mga talatang ito na kung papaanong tayo po ay naglilingkod ng mayroong tamang direksyon. Kumbaga, tama po ang ating tinatahak sa buhay. Baka mamaya, mga kapatid, naglilingkod tayo pero unaware tayo na yung atin palang ginagawa hindi pala po pasado sa harapan po ng Panginoon. O baka naman mamaya, kaya po nangyayaring tayo po ay kung minsan na panlalamigan ng atin pong espiritu, ng atin pong kumbaga pananampalataya, sa kadahilan ng mali nga po yung atin pong kumbaga dahilan ng ating ginagawang paglilingkod. Well, sabi po rito, your service to the Lord is never wasted. I believe because according to Apostle Paul, in the book of 1 Corinthians, sabi po ng Bible, your labor is not in vain in the Lord. Malinaw po na ang ating paglilingkod daw ay hindi po mangyayari na masasayang. Yun nga lang, kapag mali po ang ating dahilan, kapag mali po ang ating pong paniniwala at pananaw sa paglilingkod sa Diyos, dun lamang po papasok na yung ating ginagawa ay nababaliwala. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ko, serving is the secret to greatness. Like what the Bible says in Matthew chapter 20 verse number 26. Pakinggan po ninyo. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. So malinaw po na sinabi ng Matthew chapter 20, verse number 26, kung sino raw ang dakila, siya ang naglilingkod.
Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako na magandang pag-aralan natin ngayong gabi kung ano po ba ang tamang dahilan o basihan ng atin pong ginagawang paglilingkod sa Diyos. Ito ho yung mga bagay na nakita ko po mula po dito sa mga talatang ito. Number 1, the love of God. Malinaw po na sinabi nung talata in verse number 14. Balikan lang po natin. Sabi po rito, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Malinaw po sa statement nitong si Apostle Paul, for the love of Christ constraineth us. Kasi po, ganito yan mga kapatid. Kapag ang pag-ibig natin ang siyang atin pong tinungtungan o ginamit na dahilan para maglingkod sa Panginoon, alam naman ho natin na ang damdamin ng tao ay pabago-bago. Minsan mainit, minsan malamig. Minsan masaya, minsan hindi. Minsan okay, minsan hindi rin. So sa madalit salita, kapag ang puso natin, ang atin pong gagamiting dahilan para masabi natin kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, pwedeng may panahon na talagang tumpak yan. Pero may panahon din na yan po sablay sa harapan po ng Panginoon. So sa madalit salita, ang magandang motibasyon ng atin pong ginagawang paglilingkod ay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi po, tiyak ako na yung pag-ibig ng Diyos kahit kailan hindi po nagmamaliw. Ang pag-ibig ng Diyos kahit kailan hindi ho nang hingi ng kondisyon. Kung titignan lang ho natin yung sinabi po ng John 3:16, malinaw po roon. Anong sabi ng Bible? For God so loved the world. Imagine po ninyo yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung tutuusin, wala hong tinatangi. Ang sabi ho ng Bible, lahat po tayo marumi. Lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay hindi karapat-dapat sa kalinga ng Diyos at maging sa kaharian ng Diyos. Pero ang sabi ng Bible, tayo po ay inibig. Kaya nga ito ho yung magandang motibasyon, no? Na magandang kumbaga matutunan nating lahat. Dapat ang basis ng ating service sa Diyos ay yung pag-ibig niya sa atin. Dahil titiyakin ko po, ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi magmamaliw. Kailanman ay hindi po magbabago. Kaya nga mga kapatid, yan ho yung malinaw na sinabi ni Apostle Paul sa mga kapatiran sa Korinto. At kung titingnan din po natin in 1 John chapter 3, verse number 16, hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Kasi kung titignan po ninyo mga kapatid, sabi ng 1 John chapter 3 verse number 16, tayo raw pong mga inibig ng Diyos. Kaya nga ulitin ko po, ang isa sa matibay na dahilan ng paglilingkod natin sa Kanya ay yung pag-ibig ni Kristo sa atin. At eto po ngayon, yung reflection nito. Ano po yon? Yung mga inibig daw ng Panginoon, nakaranas ng tunay na pagmamahal ng Diyos, ang sabi po ng Bible, we ought to lay down our lives for the brethren. Kaya nga, kung makikita po ninyo mga kapatid, yung kaliwanagan dito ng salita ng Diyos, hindi ba tama lang na tayong mga nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon ay kakitaan ng paglilingkod? Kumbaga, ganito po yan Alam natin na tayong lahat ay naglilingkod sa Diyos. Tama po. Pero alam din natin na ang atin pong nagiging paraan ng paglilingkod sa Diyos ay sa tao ng Diyos. Kumbaga ako po, naglilingkod ako sa Panginoon, pero ako po'y nagmi-ministeryo sa kawan ng Panginoon. So sa madalit salita, hindi ho natin maitatanggi ang katotohanan na ang totoong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos at ang totoong kumikilala sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay ay dapat makitang naglilingkod sa Panginoon. Kumbaga, nagagamit po tayo para sa kapatiran. Nagagamit po tayo para sa ministry. Yan ho kasi ang ibig sabihin ng mga talatang ito mga kapatid Kung pag-ibig natin na magiging basihan, darating po ang time, manlalamig tayo. Darating ang time, manlulumo tayo. Darating ang time na tayo po kumbaga magkakaroon ng paghinto o pagtigil sa ginagawa natin sa Panginoon. Kaya nga tingnan po ninyo, anong sabi ni Apostle Paul? For the love of Christ constraineth us. Pag hindi po pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sa dami ng problema, sa dami ng atake ng kaaway, sa dami mga nakikita tayo, mga disappointment, discouragement sa buhay, mga kapatid, malamang tumigil po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po ninyo,
Hindi ho titigil ang kaaway para tayo alisin sa paglilingkod. Hindi titigil si Satanas na tayo po kumbaga maging madali lang yung ating ginagawa sa Panginoon. Lagi niya tayong pipigilan, lagi niya tayong hahadlangan. Sa anumang paraan, gagawin ng kaaway yan para wag nating maramdaman na maging madali ang pagsunod sa Panginoon. Kaya nga maganda po, ganito mga kapatid nakaka-encourage pag may mga kapatiran ho tayo na ini-encourage tayo na umatin tayo sa church. Ini-encourage tayo na sumama sa paglilingkod. Minomotivate tayo na very good tayo, na nagagamit tayo sa gawain ng Diyos. Pero hindi ho sa lahat ng pagkakataon mangyayari yan, mga kapatid. Baka mamaya, yung inaasahan nating tao na magmo-motivate sa atin, mang-i-encourage sa atin, baka kailangan din ng encouragement. Baka siya rin mismo, bagsak sa kanyang pananampalataya, mahina yung kanyang espiritu, kumbaga hindi ganun ka-okay yung kanyang kalagayan. Kaya kung ikaw, sa kanya ka nakasandal, ang tendency, baka maging parehas kayong nanlulumo. Kaya nga ang tama mga kapatid, para wag ho tayong magkahawahan ng panlalamig, ang maganda, ang makita natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin pong buhay. Imagine na lang natin, sino tayo para ibigin ng Diyos? Anong meron sa atin para maging kaaya-aya tayo sa harapan ng Panginoon at gustuhin tayong mahalin? Kaya nga yan ho yung magandang motibasyon mga kapatid. Yung hindi karapat-dapat ibigin, inibig ng Diyos. Kaya nga kung yan lang po ang titignan natin mga kapatid, tingin ko po, kahit dumating yung panlalamig, kahit dumating yung discouragement, hindi ho tayo mawawala sa ministry. Hindi tayo mawawala sa ginagawa natin sa Panginoon. Kasi ano po yung dahilan? Ano yung motivation natin? Pag-ibig ni Kristo. Amen? Yung pag-ibig ni Kristo. Sabi po ng 1 John chapter 5, verse number 3, "For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous." So anong ibig sabihin nito mga kapatid? Yung pag-ibig ng Diyos ang siyang magdadala at nag-uudyok sa atin na sumunod sa Kanyang kautusan. Kaya nga mga kapatid, baka kailangan ho nating itama yung atin pong pananaw. Baka kailangan ho nating i-realign o ayusin yung atin pong prinsipyo sa paglilingkod sa Panginoon. Okay po na may mga nang i-encourage sa atin. Blessing po yan. Okay po na may mga nilulook up tayo sa church na siyang nagiging basis din natin para tayo ma-encourage. Pero wag po sanang yan lang ang ating motivation or basis ng pag-serve. Dahil kapag yan lang mga kapatid at nawala rin yan, malamang susunod tayo sa mga mawawala. Pero kapag ang motivation natin yung pag-ibig ng Diyos, titiyakin ko po kahit kailan hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Ganyan po tayo inibig ng Diyos. Kaya nga sana po sa ating pinag-aaralan talagang makita po natin at matutunan natin yung tamang dahilan ng atin pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Masarap na tayo po ay nasa gawain, kahit nahihirapan, kahit nasasaktan. Kaya nga mga kapatid, kasi nga ang nag-uudyok niyan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sana mga kapatid, itama ho natin yung ating dahilan ng paglilingkod sa Panginoon. At hindi lang po yan mga kapatid. Pangalawa, sa posibleng dahilan at tamang dahilan ng ating pong ginagawang paglilingkod is the appreciation for God. Kasi po, balikan ho natin ulit yung ating pong passage in verse number 15. And that He died for all. Take note, yung inyo pong mga Bible na hawak-hawak, guhitan po ninyo. Yung kanina sa verse number 14, "For the love of Christ constraineth us." Yan po yung pinaka-key phrase natin doon sa point number 1. And then sa point number 2, eto ho, sa verse number 15. "For that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again." So yung key phrase po natin dito sa verse number 15, that He died for all. Siya po ay namatay para sa lahat. Tandaan po ninyo, ang kaligtasan ay hindi po namimili ng lahi. Ang kaligtasan ay hindi po namimili ng kaunting nagkasala.
Ano po, ang ibig sabihin, ang pinipili lang ba ng Diyos ay yung kokonti ang kasalanan o kaya yung kasalanan na hindi karumal-dumal? Ang sabi ho ng Bible, He died for all. So, ibig sabihin, isipin na lang natin, sino ako, sino kayo, sino po tayo sa harapan ng Panginoon para ibuwis yung kanyang buhay at tayo po ay tubusin sa lahat ng ating pagkakasala. Kaya bago ho tayo ma-discourage, bago ho tayo magpasya na tumigil sa paglilingkod, bago tayo umayaw, isipin muna natin, sino ang umibig sa atin at ano po ang katumbas ng kanyang naging pag-ibig sa ating lahat. Kaya kung hindi man ho tayo ma-appreciate ng iba, kung hindi man ho tayo mapansin sa ating sinseridad at katapatan sa Panginoon, tiyak ko naman po nakikita yan ng Diyos. Kasi po, pag inintay natin ang papuri sa tao, pag inintay natin yung palakpak ng tao, mga kapatid, mabibigo po tayo. Napakahirap i-please ng tao, napakahirap i-please ng lahat ng mga nakapaligid sa atin. Pero isang tiyak, na madali ho natin mapiplease sa atin pong ginagawa kapag tayo ay merong pananampalataya. Yan po ay ang Diyos. Ang Diyos ay siguradong nakakakita at nakakaalam ng lahat ng atin pong mga ginagawa. Kaya nga mga kapatid, yan ho yung magandang motibasyon sa atin na hindi ho masasayang bawat sentimo, bawat sandali, bawat pagkakataon na iniuukol natin para sa Panginoon. Kaya nga sana mga kapatid, makita natin na itong ating pong pinag-aaralan magdala po sa atin pong tamang ginagawa sa Panginoon. Naintindihan ko po na may panahon talaga na meron talagang manlalamig, meron ho talagang mapapagod. Normal po na tayo ay nadi-discourage. Normal po na tayo ay napapagod. Normal po na tayo ay nasasaktan. Normal po na tayo ay nahihirapan. Tandaan nyo ho mga kapatid, yung lahat ng mga sinabi kong yan ay bahagi po ng buhay natin sa Panginoon na talagang mararanasan natin. Ang abnormal lang ay yung hindi ho natin makita yung ginawa ng Diyos sa atin sa kabila ng Kanya pong ginawang sakripisyo. Sipin niyo po yung mga sinabi ko mga kapatid. Normal po na nadi-discourage tayo. Nung panahon nga sa Lumang Tipan, may mga propeta, may mga apostol, may mga pastor, ebanghelista, mangangaral. Nung mga panahon ng Biblia, talagang nakakaranas sila. Nadi-disappoint sila, nadi-discourage sila, pero dahil sa nakita nila yung kabutihan, yung ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, mga kapatid, hindi ho nila pinayagan na sila'y tuluyang manlumo. Hindi nila pinayagan na sila'y tuluyang malayo sa paglilingkod sa Panginoon. Imaginein po ninyo, si Apostol Pablo, ang dami ng kanyang pinagdaanan, nakulong, binugbog, pinahirapan, tingnan niyo yung mga ginawa sa kanya, pinagbabato, na shipwreck, lahat na po, sabihin na natin, yung hirap na napagdadaanan natin ngayon, kumpara sa pinagdaanan ni Apostle Paul, kumpara sa pinagdaanan ng ibang mga apostol at alagad ng Panginoon, naniniwala pa rin ako, hindi pa rin sasapat ang lahat ng hirap at sakit na nararanasan natin para maging dahilan ng pagtigil. Para sabihin natin, stop na ako, ayoko na, tigil na ako. Dahil lang ba sa mga nakita natin? Dahil lang ba sa mga nangyayari sa paligid? Dahil lang ba sa mga bagay na hinahanap at ine-expect natin na hindi nangyari sa atin? Mga kapatid, tignan nyo pa rin yung ginawa ng Diyos. So para makita ho natin, sabi ho ng verse number 15, He died for all. Siguro po, madaling mamatay doon sa taong talagang pagbubuwesan mo ng buhay. Yung karapat-dapat. Kumbaga, yung talagang malaki ang tinatanaw mo sa Kanya, malaki at sobrang pasasalamat mo sa Kanya, at ganun mo siya ina-appreciate. Handa kang mahirapan para sa Kanya, handa kang mamatay, handa kang masaktan, talagang karapat-dapat kang pagbuwisan ng buhay. Mga kapatid, salaminin ho natin yung ating mga sarili. Sino po ba tayo sa harapan ng Diyos? Ano pong meron sa buhay natin para gawin yon ng Panginoon? Ano ang nakita sa atin ng Diyos? Kasalanan. Ano po ang bagay gawin sa mga nagkasala? Sabi ho ng Bible, for the wages of sin is death.
ang kasalanan natin, ang kaluluwa natin ay nararapat na mapunta sa impyerno sapagkat tayo po ay nagkasala. Ganun po ang ating kalagayan. Pero ang naging tingin sa atin ng Panginoon ay hindi para sa kaparusahan, kundi para ibigin. Kaya kung titignan ho natin, babalikan natin yung ating mga tunay na kalagayan. Mga kapatid, hindi ba't maiisip natin, pag na-realize natin ito, maiisip natin, hindi tayo karapat dapat ibigin. Hindi tayo karapat dapat patawarin sa ating mga kasalanan. Hindi tayo karapat dapat papuntahin ng langit. Pero isipin nyo na lang, yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya kung talagang gusto ho nating maging tama yung ating motibasyon sa paglilingkod, gawin nating appreciate natin ang Diyos sa atin pong mga buhay. Pasalamatan natin siya. Gantihan natin ng kabutihan yung kanyang ginawang mabuti sa atin. Sipin nyo ho, ang linaw ng sinabi ng Bible in 1 Peter chapter 2, verse number 24. Pakinggan po ninyo. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Ini-imagine ko lang po, mga kapatid, bago namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ang dami niya po munang pinagdaanang hirap. Nilatigo, sinugatan, sinuntok, lahat na po siguro. Pinutungan pa ng koronang tinik. So imagine po ninyo, lahat ng iyon sa kanyang pagiging Diyos, tiniis niya. Tapos tayo po parang baliwala lang yung kanyang naging hirap para tayo ay iligtas sa kapahamakan sa impyerno. Baliwala lang ho sa atin yung kanyang sinakripisyo. Kaya nga mga kapatid, bago ho natin indahin yung problema na siyang nagiging dahilan ng panlalamig, bago ho natin indahin yung lungkot na siyang ginagamit nating dahilan para tumigil, isipin ho natin yung hirap ng Panginoon. Tayo ho, karapat dapat tayong mahirapan. Tayo po, karapat dapat tayong pagsalitaan ng masakit. Tayo po, karapat dapat tayong alimurain ng iba. Tayo po, karapat dapat baliwalain ng iba. Alam niyo po kung bakit? Tayo po'y makasalanan. Tayo po'y marumi sa harapan ng Diyos. Pero ang Panginoon, para ganunin ng tao, hindi po siya nababagay doon. Pero ginawa niya yon, tiniis niya ang lahat alang-alang sa atin. Kaya nga, kung gusto ho nating paglingkuran ng Panginoon, gawin natin yan ng paraan ng pag-appreciate ng ginawa niya sa atin. Kaya kung walang papansin at kung walang nakakakita ng ginagawa natin, hindi ko naman ito ginagawa para sa tao. Hindi ko naman ito ginagawa para papurihan ako ng iba. Hindi ko naman ito ginagawa para palakpakan ako at hangaan. Ginagawa ko ito para pasalamatan yung Diyos na nagsakripisyo para sa akin. Kaya nga mga kapatid, kung ito po ang inyong motibasyon ng paglilingkod, tingin ko po, kahit mahirap, tuloy pa rin tayo. Tingin ko po, kahit nasasaktan, tutuloy pa rin tayo. Tingin ko po, kahit tayo naapektuhan ng circumstance sa paligid, hindi pa rin tayo titigil. Bakit? Kasi nga, ang motibasyon natin, tama. Una, pag-ibig ng Diyos. Tama po. Pangalawa, yung pag-appreciate natin sa ginawa niya sa atin. And then pangatlo, mga kapatid, pero bago po yan, basahin ko lang po yung sinabi ng Romans chapter 6, verse number 11. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Tingnan niyo po, mantakin niyo ha, ang sabi ng Bible, tayo raw ay mga patay na dahil sa kasalanan. Pero, nagkaroon ng pag-asa at nagbigay ulit sa atin ng buhay ang ating Panginoon sa kanyang ginawang pagsasakripisyo. Kaya nga sana isipin na lang ho natin, bago ho tayo sumuko, bago ho tayo bumigay, bago tayo magpasya na umayaw, isipin muna natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Tandaan po ninyo, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi ho natin kayang bayaran ang lahat ng atin po mga nagawang kasalanan. Tanging ang Panginoon lamang ang makagagawa po nito. At hindi niya ho pinagkait. Sabi ho ng Bible, sinunod niya kung ano po yung kalooban ng Ama para sa kaligtasan ng tao.
Kaya yan ho yung ating pangalawang pinag-aralan. And then pangatlo, nakita ko po the reward from God. Sabi po kasi ng Job chapter 36 verse number 11. O, pakinggan po ninyo. If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. So kung tayo po talagang maglilingkod ng may katapatan, talagang susundin natin yung sinasabi ng Panginoon at yung kalooban ng Diyos, ano po ang sabi ng Bible? If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity. So ang sarap isipin na pag tayo'y naglilingkod sa Panginoon, laging nakabuntot yung pagpapala. Ang sarap isipin na kapag tayo ay sumusunod sa gawain at ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon, our days, our years, ang sabi ng Bible, are in pleasures. Talagang meron po. Hindi ko kasi po pwedeng nagtatapat tayo at ang katumbas po nun, puro kahirapan lang. Dadaan ho tayo talaga dyan, mga kapatid. May bahagi ng buhay natin na tayo po ay susuong sa iba't ibang klase ng pagsubok. May bahagi ng buhay natin na talagang tayo po ay dadaan sa hirap. Pero hindi ho po pwedeng puro hirap. Kasi sinabi ho ng Bible a faithful man shall abound with blessings. So hindi ho pwedeng magkamali ang salita po ng Diyos. Ngayon, kung tayo po'y naglilingkod at dumadaan tayo sa pagsubok at nandyan yung banta ng panganib, pagkakasakit, o kaya yung banta ng, di ba, gagawan tayo ng hindi maganda, normal ho yan yung mga naunang naglilingkod din po sa Panginoon noon nakulong pa nga yung iba Yung iba nga, pinatay na mismo Anong ibig po sabihin? Talagang dadaan po sa buhay natin na tayo makakaranas ng ganyan. Pero ang kagandahan dito, mga kapatid, pag hindi ho tayo tumigil sa paglilingkod sa Panginoon, pag hindi ho tayo huminto sa ginagawa sa Panginoon, abangan niyo po, may susunod na blessing. May darating na pagpapala. Sigurado po ako, sabi ho ng Bible if they obey and serve Him, ang kasunod, they shall spend their days in prosperity. Yan po ang sabi ng Bible. And their years are in pleasures. Kaya ang sarap isipin na matapos ang lahat ng ito, hindi ho po pwedeng walang ibibigay ang Diyos na reward. Kung sakali man, kung sakali man. Pero kadalasan, ganito ang ginagawa ng Diyos Yung buhay po natin dito sa lupa, ang sabi ng Bible, pinagpapala ng Diyos. Kung sakali man, na talagang parang napakailap sa atin, nung reward dito sa lupa, gagarantiyan ko po sa inyo, ang Panginoon, meron pong inihahanda para sa atin sa langit. Yan po ang sabi ng Bible, I go to prepare a place for you. Para po sa mga naglilingkod yan, mga kapatid. Kaya nga, kung titignan nyo po, tingnan nyo itong sinabi ho ng Bible, sa verse number 17, di ba, madalas ho natin ginagamit yung talata na kapag ikaw na kay Kristo na. Tingnan po ninyo. Sinabi ho ng 2 Corinthians chapter 5 verse number 17, madalas kasi ginagamit natin ito para sa mga tumanggap sa Panginoon at dapat ang kanilang buhay talagang nagbago na at ganito na yung dapat maging anyo. Kasi tingnan niyo po, yung salitang therefore dyan, linawin natin mga kapatid, kung context ang pag-uusapan, yung salitang therefore dyan, meron po yung kaugnayan doon sa mga naunang talata na binigyan natin ng pansin. Yung for the love of Christ constraineth us. Yung pag-ibig ni Kristo, yun yung ibig sabihing therefore. Ikaw ngayon ay inibig na. Kaya huwag ka nang mabuhay sa dating buhay na puno ng galit, puno ng pagkakasala, puno ng kamalian. Kumbaga, yung pag-ibig ni Kristo ang nagtutuwid ng atin pong direksyon o landas. Yan po kasi ang context niyan para maintindihan po ninyo. Yung pag-ibig ni Kristo ang siyang mag-aayos ng ating kalagayan. Kung talagang tayo ay na kay Kristo na, therefore, hindi ka na dapat nabubuhay sa galit. Nabubuhay ka na dapat sa pag-ibig ni Kristo. Para maintindihan nyo lang po yung verse number 17. Kasi nga, nagagamit natin, nahihiram natin yan para i-share sa mga bago nating mga nakakasama sa church na tumanggap sa Panginoon na dapat unti-unti meron naging pagbabago. Totoo naman po yun. Pero yung pagbabagong tinutukoy dito, bunga ng pag-ibig ni Kristo sa atin. At hindi lamang po yun.
Ang sabi po ng verse number 15, balikan din po natin, and that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves. So yun ang ibig sabihin, hindi na po siya dapat nabubuhay para sa kanyang sarili. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Hindi ito yung basta sa outward appearance lang or itsura ng atin po nga nagiging ginagawa sa harapan ng Panginoon, kundi ito po yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya nga sana maging malinaw po, yung verse number 70 na yan, yung therefore po dyan ay patungkol po yan sa pag-ibig ng ating Panginoon sa atin pong mga buhay. Kaya kung talagang ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, dapat tama po ang ating ginagawang paglilingkod. Kung talagang tayo po ay niligtas na, hindi na tayo pupunta ng impyerno, dapat ang makita sa atin ay yung paglilingkod na buhay. Sabi ho ng Bible, dahil sa kasalanan tayo mga patay, pero dahil sa tayo po ay nilinis na at may nagbayad na ng ating kasalanan, dapat tayo po ay kakitaan na ng buhay na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, para po sa ating pangatlo, sabi po rito, the reward from God. Kaya ang palad ho natin, mga kapatid, sapagkat kung totoo na yung atin pong ginagawa ay dahil sa Panginoon at para sa Panginoon, ano ang sabi ho ng verse number 58? Tignan po natin. 1 Corinthians chapter 15, ito ho yung binanggit ko kanina. Sabi ho ng talata, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? So yung atin pong paglilingkod daw ay hindi masasayang sapagkat tama po ang ating dahilan. Tama po ang ating pundasyon at tama po ang ating motibasyon sa ginagawa natin para sa Panginoon. Uulitin ko, sana tama po yung ating ginagawa para sa Kanya. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng John chapter 15 verse number 11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Mga kapatid, sana po sa gabing ito, tunay po na ang maramdaman natin ay yung kagalakan ng Diyos na nasa sa atin. At yung kagalakan naman natin ay makumpleto ng kagalakan ng Panginoon na ibinibigay niya bunga ng ating tamang paglilingkod. Kaya nga sana sa gabing ito, tunay po na tayo ay nabusog at natuto ng pagpapala ng salita po ng Panginoon. Nawa ang pagpapala ay sumaatin pong lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa aming naging pag-aaral mula po sa inyong salita. Salamat po, O Diyos, sa karunungan. Salamat po, Panginoon, sa patnubay at pagtuturo mo po sa amin. Tunay po na ang lahat ng aming po mga narinig na pag-aralan, gamitin mo po para mas lalo kaming maging tama sa amin pong mga ginagawa sa inyo pong harapan. Again, Lord, salamat po sa blessing ng inyong salita. Salamat din po sa mga kapatiran na nakinig ng amin pong pag-aaral. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So, mga kapatid, wag muna ho tayong umalis at tayo po ay mananalangin. Panoorin po natin yung mga pamilya at kapatiran na atin pong ipagpe-pray